So, gawa tayo ngayon ng mga images gamit ang rectangle tool at ellipse tool. Unahin natin itong rectangle tool. So, ang rectangle tool, makakagawa ka dyan ng square pagka nakaklik ka sa control. Pagka gusto mo naman rectangle or uneven yung sizes ng width and height, click mo lang tsaka siya i-drag kahit hindi ka nakaklik sa control sa keyboard. So, tandaan, basta square ang gusto mong gawin, kailangan nakaklik ka sa control. So, ayan kamukha ng ginagawa ko ngayon. Yan, kung gusto mo i-adjust, pwedeng i-click at yan, lilitaw yung mga options. Pwede naman i-slant, i-click lang ulit habang nakaselect. At yan, maitatagilid natin siya. Pwedeng pa-slant na pahiga or slanted na papunta naman sa taas. Yan, so, undo lang natin. Okay. Pwede natin palitan dito yung angles. So, taliwa, 45 magiging parang diamond siya. Or, ito, halimbawa, ikot natin to. Yan, gawin natin 90. Tsaka natin i-enter, magiging patayo naman siya. Okay, so, ayan. So, papakita ko sa inyo kung ano-ano bang pwede natin gawin para makapag-drawing gamit lang ang rectangle at ang ellipse tool. So, gagawa tayo ngayon ng arrow or yung arrow na shape. Halimbawa, may gagawa ka ng warning sign, kailangan mo ng arrow, wala kang image. Pwede mong gawin to. So, panoorin nyo kung paano. Una, tinagilid ko lang tong square. So, duplicate natin to. Pindutin natin yung plus sign sa keyboard. At may duplicate na natin siya, or pwedeng copy paste ang pindutin natin, pero mas mabilis pagka pinindot lang yung plus sign sa keyboard. So copy paste ang ginamit natin ngayon. Nakabuo na tayo ng duplicate nya. I-reverse lang natin siya, i-flip natin gamit yung mirror. Ayan, so baliktarin natin siya gamit yung mirror. Ito yung magiging ulo ng arrow na idodrawing natin. So, pagdikitin lang natin yung magkabilang side nila. At pagkatapos, select natin parehas. Yan, click lang natin. Then, pipili natin tong weld. Ayan, weld. Magkakasama ngayon yan. Basta, tatandaan nyo nga pala, pag nagsiselect ng isa or dalawang objects or mahigit pa, kailangan nakapindot sa shift or sa control. So, kahit alin sa dalawa, subukan nyo lang kung alin gagana. Makakapag-select kayo ng mas maraming objects na sabay-sabay. So, ngayon, nililiitan ko lang tong ulo ng arrow. At itong rectangle na to, gagawin ko tong yung pinaka-katawan or buntot ng arrow. So, ayusin lang natin yung korte nya. Pwede natin dito sa gitna. So, click natin parehas, then center alignment natin. Mali. Ayan, center alignment lang. Click lang natin ay C. Letter C para sa alignment vertically. So, magiging magkapantay siya ng patayo. Ngayon, mukhang okay ni arrow. Adjust natin konti. Then, ang gagawin natin, i-weld natin silang dalawa para maging isang object na lang. So, hindi combine or group ang gagawin natin. Ang kailangan natin gawin ay weld para magkadugtong yung mga lines niya. So, ito yung weld. Pinduti ulit natin. Ayan. So, iayos lang natin. Ihiga natin siya dito sa angle. Palitan natin angle ng pahiga. Gawin natin 90 degrees para pahiga. Ayan. So, yun. Nakapag-drawing tayo ng arrow gamit lang ang rectangle tool. So, hindi natin kailangan magbakat ng arrow gamit ang pen tool or kumuha sa internet. Ganun lang. Ayan. So, delete na natin to. Gawa naman tayo ng image gamit ang ellipse tool. Click natin ellipse. Gawa tayong circle. Circle ay nabubuo habang nakaklik sa control sa keyboard. Pag wala kang click sa control, pag di ka nakapindot sa control, ayan, magiging oblong yung mga drawing mo. So, kung gusto mo circle, kailangan nakapindot ka sa control habang hinihila yung mouse. Okay, yan. So, gawa tayo ng image ng smiley gamit ang ellipse tool. So, meron tayong bilog para dun sa ulo. Una, gawa tayo para sa mata.
So, gamit tayo. Ellipse tool lang ang gagamitin natin. Ayan. So, drawing tayo ng oblong para sa mata. Okay. So, dinuplicate ko lang gamit ang plus sign. Okay, pwesto lang natin. Then, gawa pa tayong isang bilog or oblong para naman sa bibig. So, gagawin natin niya smiley. So, okay na yan. Duplicate natin yan. Pindutin natin plus sign. Ayan, tas balik tayo sa pick tool. Iusog natin ng konti yung oblong. Ayan, niliitan ko ng konti. Ngayon, ima-minus ko yan dito sa oblong sa baba. Kasi select ko ngayon parehas. Pipindutin ko itong back minus front. Ayan. Pinindot ko yung mawawala yung nasa taas at maititrim niya yung nasa baba. So, nagmukha na siyang smile. Ayan. So, adjust lang natin to para mas magmukhang smile. Okay. So, hindi natin siya ginamitan ng iba pang shapes maliban sa ellipse tool, pero nakapag-drawing tayo ng smile niya na parang crescent. So, i-center alignment natin. Ito ngayong mata, lagyan natin ng butas. Ang gagamitin natin, itong bilog na rin niya nakatabi. So, ayusin lang muna natin. Select natin ito isang to. Ito, gawin nating yung parang, kasi di ba mga mata may parang shine. So, kunwari ganun yung style. So, lagyan natin ng butas yung mata niya. Parang style lang siya dun sa mata. Okay, so click natin dito. Select natin parehas. Then, back minus front. Ulit. Click natin yan. Okay, so ayan, nakagawa tayo ng isang mata. Duplicate lang natin to gamit yung plus sign. At i-click and drag natin papunta sa kabila. Center alignment natin. Pindutin na lang natin yung letter E sa keyboard. At yan, magkapantay na siya. At combine na natin. Ngayon, sama natin yung smile. Since sila naman yung magiging magkasama dyan. Yan, sinenter alignment ko lang muna sa bilog. So, highlight ko yung bilog, yung mata tsaka yung bibig. At pagsasamahin ko na yan. So, right click lang, then combine. Okay. So, dalawa na lang yung natira objects, object manager. Yung muka, tsaka yung laman ng muka. So, sinenter alignment ko lang. Baba ko lang ulit ng konti dahil masyado mataas. Okay, ayan. So, kulayan na natin. Gawin nating yellow yung ulo at black yung mata. So, ganun lang kasimple. Mag-drawing ng images gamit ang ellipse tsaka ng rectangle. Kailangan lang talaga marunong kang mag-isip at aralin, practice.